sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Love Stories. Sabi nila, if you love someone, set them free. Paano kung buong buhay mo, wala ka nang ginawa kundi ang magpaubaya? Paano mo magagawang magpaubaya? Gayong alam mong ikaw ang mahal ng taong kailangan mong i-let go. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Odessa, tubong Cagayan. Pero mula noong magkolehiyo si Ate Milet ay dito na kami nanirahan sa Tugigaraw. Tapat lang ng government agency ang bahay namin kaya naisipan ni Nanay na magtayo ng munting karinderya sa tapat ng bahay. Habang si Tatay ay pamamasada naman ng deboundering jeep ang kanyang hanap buhay. Tatlo kaming magkakapatid, si Ate Milet, ako at ang bunso naming si Dayan. Sa mga magulang ko ay kay Nanay ako takot Papa Dudut. Maging si Tatay ay tiklop kapag si Nanay nang nagsalita sa bahay. Kabilang ako sa mga kabataang nakatikim ng palo noong araw Papa Dudut. Sa tuwing nabibigo akong sundin ang mga utos ni Nanay, katulad ng pag-iigib ng tubig ay nagagawa niya akong pagbuhatan ng kamay. Pero pagdating sa mga achievements ko Papa Dudut ay nagmistulang bingi si Nanay. Alam niyo Nay, nanalo po ako sa essay writing sa school. Masayang bungad ko kay Nanay pagkagaling ng eskwelahan. Ah, ganun ba? Tanging tugon niya habang abalang nagbibilang ng kinita niya sa maghapon. Eto nga yung medalya ko Nay oh. Alam niyo po tuwang-tuwa sa akin yung teacher ko kanina. Kako habang malugod kong ipinapakita sa kanya ang medalya ko. Isabit mo na lang doon sa may dingding at may ginagawa pa ako Desa. Aniya na parabang walang pakialam sa sinasabi ko. Bahagya akong nalungkot Papa Dudut nang mabatid kong tila hindi interesado si Nanay. Mabuti pa si Tatay Papa Dudut. Kapag ganoong may inuuwi akong medalya ay labis siyang natutuwa. Kapag may oras si Tatay ay libangan na niya ang kantahan kami habang tinutugtog ang luma niyang gitara. Pero ang pinakapaborito ko sa mga awitin ni Tatay Papa Dudut ay ang kantang You're the Inspiration. Gumagaan kasi ang pakiramdam ko sa paraan ng pagkanta ni Tatay. Hindi ako pinayagan ni Nanay na makipaglaro sa mga batang kapitbahay. Mabuti na nga lang at may kaisa-isa akong kalaro na siyang mismong dumadayo sa bahay Papa Dudut. Si Rafael. Katabi lang ng bahay namin ang bahay nila Papa Dudut. Kaya pagkagaling niya ng eskwelahan ay agad na niya akong pinupuntahan sa bahay upang makapaglaro kami. Saksi rin si Rafael sa kalupitan ni Nanay sa akin. Minsan nga ay siya pa ang umaawat kay Nanay sa pamamalo sa akin. Siya din ang nagsilbi kong kakampi sa tuwing pinapagalitan ako ng aking ina. Buti na lamang at hindi siya nadadamay ni Nanay sa galit niya. Tahan na Desa, huwag ka nang umiyak. Andito lang naman ako eh. Hindi kita iiwanan. Hanggat hindi kita nakikitang okay na. Pagpapatahan ni Rafael matapos akong mapalo ni Nanay. At dahil kay Rafael ay naging magaan ang lahat ng gawaing bahay para sa akin. Lalo na ang pag-iigib ng tubig sa poso.
Maging sa pagbabantay ng paninda ni nanay ay siya rin ang katuwang ko. Nakakatuwa nga dahil magkasundo rin sila ni Bunso, kaya kapag abala si nanay sa mga pa-contest na sinasalihan ni ate ay si Rafael ang naaasahan ko sa pag-aalaga kay Dayan. 3 taon lang ang agwat namin ni Ate Melet. First year college na siya habang third year high school naman ako. Kaya may mga pagkakataong naiinggit ako sa pagpapakita ni nanay ng pagpapahalaga sa kanya. Istrikto si nanay Papa Dudut pero sa amin lang ni Dayan, habang kay Ate Melet ay napakahaba ng pasensya niya. Si Ate Melet nga rin ang madalas niyang ipagmalaki sa mga kakilala niyang napapadaan sa bahay. Na para bang si Ate Melet lang ang anak niya. Kaya minsan na ring sumagi sa aking isipan na balang araw ay matutulad din ako sa ate ko. Alam kong mas maganda siya sa akin. Mestiza siya habang ako naman ay morena. Pero Papa Dudut, naniniwala akong may ibubuga din ang ganda ko pagdating sa pagsali sa mga beauty pageant. Dahil sa pagiging unfair ni nanay Papa Dudut ay hindi maialis sa aking magtanim ng sama ng loob. Tulad na lamang noong papalapit na ang JS prom ko. Problemado ako sa mga kung ano nga bang isusuot ko habang sa naisipan kong humiram kay Ate Melet ng dress. Gamitin mo na lang yung dress na ginamit ko sa kabilang barangay. Maganda yon at tiyak na babagay sa'yo. Nakangiting tugon ni Ate Melet. Talaga ate? Yes, type ko rin kasi yung dress mong yun eh. Salamat talaga ate ha. Bulalas ko. At sinong may sabing pwede mong ipahiram yun aber? Sabad naman ni nanay. Hayaan mo na nay. Malay mo maranasan din ni Desa ang sumali sa mga beauty pageant balang araw. Paanong makakasali yan ang itim-itim yan? Para akong kinurot ng katotohanang sinabi ni nanay. Bibilhan na lang kita ng ordinaryong bestida sa palengke, Desa. Dugtong pa niya na tila ba hindi pinapansin ang sentimiento ko. Parang bumagsak ang mundo ko sa naging turing sa akin ni nanay Papa Dudut. Matagal ko na kasing pinapangarap na makasuot ng dress na katulad ng sinusuot ni ate. Ang makasali sa mga beauty pageant na katulad niya, alam ko kasing sa ganoong paraan ay magiging proud din sa akin si nanay. Pero malabo na atang mangyari yon, Papa Dudut, dahil sarili ko rin palang ina ang walang bilib sa taglay kong ganda. Naluluhan na lamang ako sa tuwing naaalala ko ang mga linyang binitawan ni nanay. Malabo na raw na makasali ako sa mga beauty pageant dahil sa maitim ako. Palibhasay naman na sa kanya ni Ate Melet ang pagiging mestiza habang ang kulay naman ni tatay ang aking nakuha. Unawain mo na lang ang nanay mo, anak. Ayaw lang din kasi niyang masira yung ginagamit ng ate mo sa mga pa-contest. Medyo mamahaling kasi ang mga dress ng ate mo, anak. Kaya todo ingat lang siya para hindi na mapagastos pa sa mga susunod na mga pa-contest. At wag mo sanang isiping hindi ka maganda, anak. Dahil hindi naman nakikita sa kulay ang kagandahan ng isang babae kundi dito. Sa kung ano ang nilalaman ng puso mo. Bahagya akong napangiti sa mga sinabi sa akin ni tatay. Hindi ko lang kasi maiwasang magdamdam tay. Kasi si nanay parang lagi na lang si Ate Melet ang pinapahalagahan niya. Nakakalimutan niya po atang may 2 pa siyang anak. Lagi na lang yung mga pa-contest ang inaalala niya. Hindi mo na naitatanong, anak, pangarap rin kasi ng nanay mo noong araw ang makasali sa mga beauty pageant na yan. Labis akong nagulat sa kwentong yun ni tatay Papa Dudut. Ano pong nangyari tay? Maganda rin naman si nanay Oo naman. Kung hindi ko lang siguro siya nabuntis, malamang naisa katuparan na niya ang pangarap niyang yun. Marami ring nagkakandara pa sa kanya noon, anak. Puro mayayaman
at anak ng bigatin pero wala eh. Gandang lalaki lang naman ang panlaban ni tatay sa kanila. Kaya sa akin siya bumagsak. Pilyong sabi ni tatay saka kami nagtawanan. Noong ko palang lubos na naunawaan si Nanay Papa Dudut. Kaya pala gano'n na lamang naingatan ni Nanay si Ate Milet dahil sa pamamagitan ni ate ay para na rin niyang naisakatuparan ng pangarap niya. Kung may hindi man magandang naidulot ang hindi pagiging pantay ni Nanay sa aming magkakapatid, yun ay kung paano ako tratuhin ni Ate Milet na para bang hindi niya ako kapatid. Madalas niya akong utos-utusan kahit na kung tutusin ay kaya naman niyang gawin. Kapag umaangal naman ako ay si Nanay ang nagagalit. Sumunod ka na lang sa ate mo. Ayoko nang masyado napapagod yan at may practice pa sila bukas sa kabilang bayan. Hindi naman po siguro siyang magkakasakit sa simpleng paglalakad sa kusina, Nay. Para tubig lang naman ang kukunin. Iuutos pa niya sa akin. Aba, kailan ka pa natutong mamiloso po, Desa? Susunod ka ba o gusto mong ako mag-utos sa'yo? Pagsusungit ni Nanay dahilan para mapahiya ako kay Ate Milet. Kaya minsan kapag labag na sa loob ko, Papa Dudut, ay sinusunod ko na lamang ang kung ano ang iuutos sa akin ng ate ko. Kapag may binibili din si tatay na damit ko basta nagustuhan ni Ate Milet ay automatic na para sa kanya yon. Kapag ganoon ay sila na ni tatay ang nagbabangayan. Pero kapag nagsalita na si Nanay ay nagsasawalang kibo na lamang ang aming ama. Minsan tuloy ay napapaisip ako kung tunay ba akong anak ni Nanay. Kasi sa aming magkakapatid ay lagi na lang si Ate Milet ang pinapaboran niya. Huwag ka nang malungkot, Desa. Hindi mo naman kailangan makipagkompetensya sa ganda ng iba. Dahil para sa akin, ikaw lang ang maganda at wala ng iba. Ang sabi ni Rafael na sinusubukang pag-aanin ng loob ko. Alam mo, kung hindi lang kita kaibigan iisipin kong may gusto ka sa akin. Bakit? Masama bang magkagusto sa iyo ang katulad ko? Tanong niya dahilan para matameme ako. O hindi ka na nakaimik dyan? Siyempre joke lang yon para masaya, di ba? Muling hirit niya saka siya tumawa ng tumawa. Maaaring biro lang yon para sa kanya, Papa Dudut. Pero tumagos kasi sa puso ko ang lahat ng binitawan niyang biro. Sa tinagal-tagal na rin kasi ng aming pinagsamahan ni Rafael ay masasabi kong hindi siya mahirap mahalin. Pero malabong mangyari yon, Papa Dudut. Takot ko na lang kay Nanay. Isa pa ay magkaibigan kasi ang mga nanay namin. Kaya parang kapatid na rin ang turingan namin ni Rafael. Habang abala ako nagbabantay sa karinderya ay laking pagtataka ko nang matanaw ko sina ate at nanay sa kalayuan. Nakasimangot si ate habang hila-hila ni nanay ang kamay niya sa paglalakad. Bago yon sa aking paningin, Papa Dudut, dahil yun pa lang ang kauna-unahang pagkakataong makita ko silang hindi magkasundo. Nay naman, ano ba naman yung ginawa ninyo? Hindi nyo naman kailangang ipahiya yung tao ang sabi ni ate pagkarating nila sa bahay. Gamitin mo nga yung kukote mo, Milet. Sa dinami-dami ba namang lalaki, bakit yun pa? Wala naman po kaming ginagawang masama, Nay. Kawawa naman yung tao, pinahiya mo. Maluha-luhang sagot ng ate ko sa nanggagalaiti naming ina. Naawa ka sa kanya samantalang sa akin hindi. Matapos ang lahat ng sakripisyo ko sa'yo. Pagkatapos, sa ganong klase ka lang pala ng lalaki mapupunta. Wag na, aber. Hindi nyo pa naman siya nakikilala, Nay. At saka mahal ko po yung tao. Kung ipagpipilitan mo yung gusto mo, kalimutan mo na ina mo ko. Sa susunod na buwan na yung pa-contest na sasalihan mo. Yun ang mas pagtuunan mo ng panahon kesa sa mga walang kwentang tao na yan. Galit na tugon ni Nanay.
Pagkaalis ni Nanay Papadudot ay padabog ng pumasok sa kwarto si ate. Batid kong hindi sila okay ni Nanay kaya agad ko siyang pinuntahan upang kausapin. Pinahiya ni Nanay si Louie sa harapan ng maraming tao. Porke nakita niyang isa lang siyang hamak na food chain crew. Minsan hindi ko na rin naiintindihan si Nanay eh. Akala ko pa naman susuportahan niya ako sa lahat ng magpapasaya sa akin. Hindi pala. Batid ko sa mukha ng kapatid ko ang pagtatampo. Hindi ko akalaing saka pa lang kami magiging malapit ni Ate Melet nang simulan siyang higpitan ni Nanay sa pakikipag-boyfriend Papadudot. Mabait daw si Louie at punong-puno ng ambisyon kaya siya nagustuhan ni ate. Sa paglipas ng mga araw, batid ko kay ate ang kasiyahan sa tuwing napag-uusapan namin si Kuya Louie. Hayaan mo Des, kapag may pagkakataon ipapakilala kita sa kanya. Pero ipangako mo sanang hindi ka magsasabi kay Nanay ha. Alam mo naman kung gaano siya kahigpit sa akin ngayon. Pasikretong bulong sa akin ni ate na nagdulot ng ngiti sa aking mga labi. Lubos lang kasi ako natutuwa sa kung paano ako pagkatiwalaan ni ate. Kaso, ang tuwang yon ay agad na napawi ng sinanay naman ang kumausap sa akin kinagabihan habang naghahapunan. Ikaw Odessa, total, iisa lang ang school na pinapasukan ninyo ng Ate Melet mo. Ikaw sanang magsilbing mata ko ha. Kapag nakita mo ang ate mong nakikipagtagpo sa kung sino-sino, agad mo sanang ipaalam sa akin. Sa sinabi ni Nanay ay napuna kong natigilan sa pagkain si Ate Melet. Hindi ko rin alam kung anong isasagot ko sa oras na yon. Sa kalagitnaan ng pananahimik ko ay muling nagsalita si Nanay. Nagkakaintindihan ba tayo Odessa? Sabi niya habang matalas ang pagkakatitig sa akin. Opo Nay. Napalunok na lamang ako sa nerbiyos. Magdamag din akong hindi kinubuan ni ate matapos ang hapunan namin. Iisa lang kasi ang kwarto namin Papadudot kaya kapansin-pansin sa akin ang pagbabago ng kanyang mood. Batid ko Papadudot na nag-aalangan na siya kung mapagkakatiwalaan pa niya ako. Makalipas ang ilang araw, saktong palabas ako ng gate ng eskwelahan nang matsyempohan ko si ate na may kausap na lalaki. Nang makita ko ni ate ay agad niyang binitawan ang kamay ng lalaki pero sa kabila noon ay nagpatay mali siya na lamang ako. Pauwi ka na ate? Sabay na po tayo. Hindi siya kaagad nakaimik sa naging paanyaya ko. Desa, ganito kasi yun eh. Batid kong may gusto siyang sabihin pero hindi lang niya alam kung paano sisimulan. Marahil ay natatakot siyang baka isumbong ko siya kay Nanay. May lakad sana kami ng Kuya Louie mo eh pero nag-text na ako kay Nanay. Nagdahilan na lang ako na may tatapusin akong project. Birthday kasi ng Kuya Louie mo at gusto ko sana siyang makasama. Ganun ba? Sige, kayong bahala. Kita ko sa mukha ni Ate Melet ang takot sa naging tugon ko. Saglit na namagitan ang katahimikan sa amin. Sige ate, lumakad na kayo. Huwag kayong mag-alala. Wala akong nakita basta huwag ka lang sanang masyadong magpapagabi ha. Nakangiting sabi ko. Oo naman. Salamat Des ha. Sinasabi ko na nga ba't maaasahan talaga kita. Nakangiting tugon ni Ate Melet saka sila nagmadaling lumakad palayo. At ganoon nga ang ginawa ko Papadudot. Nang tanungin ako ni Nanay ay nagsumikap akong pagtakpan si Ate Melet upang hindi siya mapagalitan. Ay naku Nay, makita ko lang talaga si ate na may kasamang lalaki sa school. Agad kong itatawag sa'yo.
Pagdadahilan ko para hindi na maghinala pa si nanay? Oo, Papa Dudut. Sinuportahan ko ang paglilihim ni ate sa kagustuhan kong magkalapit kami. Minsan nga ay ginagamit na niya ako para lang makipagkita kay Kuya Louie. Uutusan niya ako magpaalam kay nanay na may school project lang akong bibilhin sa palengke. At dahil sa hindi naman ako pinapayagan ni nanay na lumabas na mag-isa, ay pinapasamahan niya ako kay Ate Melet. Sa ganoong paraan ay may pagkakataon silang magkita ng boyfriend niya. Hindi na rin niya ako inuutusan ng kung ano-ano pa, Papa Dudut. Madalas na rin niyang ibida sa akin ang kaswitan sa kanya ni Kuya Louie kapag magkasama sila. At dahil sa mga kwento ni Ate Melet ay naku-curious tuloy ako sa kung paano nga ba ang pakiramdam ng may boyfriend. May ilan na ring nagpakita ng interes sa akin, Papa Dudut. Pero ni isa sa kanila ay wala namang pumasa. Kung hindi kasi mukhang manyak ay puro pa sila maangas, kaya agad akong nati-turn off. Mabuti na nga lang at merong si Rafael na lagi kong kasama. Minsan na rin niya ako naipagtanggol sa isa kong tagahanga. Habang naglalakad kasi ako ay bigla na lamang niya akong inakbayan kahit na nakita na niyang kasama ko si Rafael. Ayos ka! Kung di ka marunong rumespeto ng babae, ibahin mo si Odessa. Hindi siya tulad ng ibang babaeng pwede mong bastusin. Nanggagalaiting sabi ni Rafael matapos niyang bugbugin yung lalaki. Mula noon, Papa Dudut, ay wala nang bumabasto sa akin sa eskwelahan. Maging si Ate Melet ay namangha sa pagtatanggol sa akin ni Rafael. Ang swerte mo naman kay Raf, Dessa. Sigurado ka bang hindi siya nanliligaw sa'yo? Pagtatakang tanong pa ni ate. Magkaibigan lang kami, ate, promise. Kampanteng tugon ko sa kanya. Kahit nabatid ko sa mukha ni ate na hindi naman siya naniniwala. Mabait si Rafael, Papa Dudut, at malaking puntos ang ginawa niyang pagtatanggol sa akin. Pero dahil sa kapatid na ang turing ko sa kanya ay dinedma ko na lamang ang sinasabi ng iba. Ang ilan nga ay tinutokso siyang ligawan na ako. Hindi pa po ako pwedeng magpaligaw. Masyado pa po akong bata para sa mga ganyang usapan. Pagdadahilan ko na lamang sa kanila. Nire-respeto ko kasi ang pagkakaibigan namin ni Rafael, Papa Dudut. Kaya hanggat maaari ay iniiwasan kong ma-in love sa kanya. Hanggang sa makilala ko si Ace, Papa Dudut. Unang titig ko pa lamang sa kanya ay talaga namang nagwapuhan ako. Schoolmate ko siya, ngunit mas matanda siya sa akin. Kung hindi ako nagkakamali ay second year college na siya. Labis akong humahanga sa paraan ng kanyang pagngiti. Bukod sa mapuputi ang mga ngipin niya ay mapula rin ang kanyang labi, Papa Dudut. Marami na nga rin nagsabi sa akin na habulin daw si Ace ng kababaihan sa aming eskwelahan. Hindi na yon nakapagtataka, Papa Dudut, dahil bukod sa kagwapuhan ay galante rin ang dating niya. Pero sa kabila noon, Papa Dudut, ay batid ko sa kanya ang pagiging mabait, hindi tulad ng ibang lalaki sa campus na purong feeling gwapo kung umasta. At dahil madalas siyang sa tapat ng kantina nagpapark ng kanyang sasakyan, nakagawian ko na, Papa Dudut, ang abangan ng kanyang pagdating. Hindi ko maiwasang matulala sa tuwing pinagmamasdan ko siyang pababa ng kanyang kotse. Tila bumabagal ang galaw ng mundo sa tuwing nakikita ko siya, Papa Dudut. Teka muna, bakit ba sa tuwing nakikita mo yang si Ace natutulala ka? Crush mo yan, ano? Pagtatanong ni Rafael na tila nakakahalata na sa mga kinikilos ko. Huwag kang maingay dyan. Baka marinig ka niya, ano ba?
Di hamak namang mas gwapo ako dyan eh. Kundi lang yan mayaman di lamang sana ako sa kanya. Pagyayabang ni Rafael dahilan para mairita ako. Kailan pa nagkaroon ng kompetisyon ng kagwapuhan dito? Tara na nga sa kantin, gutom lang yan eh. At kahit hila ko na noon ang kamay ni Rafael, Papa Dudut, ay hindi ko pa rin maialis kay Ace ang paningin ko. Pakiramdam ko kasi, Papa Dudut, ay si Ace na yung matagal ko nang hinihintay. Maging kay Ate Melet ay hindi ko napigilan ang sarili kong magkwento about kay Ace. Na mula noong makita ko siya ay hindi na siya naalis pa sa isipan ko. Ingat lang, Desa, ha? Baka kasi masaktan ka lang mamaya niyan sa huli. Bata ka pa naman. Marami ka pang makikilala kung sakali. Tanging bilin ni ate sa akin. Kung sakali bang magiging boyfriend ko yung si Ace, hindi ka rin ba magsasabi kay nanay? Pabirong tanong ko kahit na alam kong imposible yung mangyari. Sira ka? Hindi ka pa nga niya kilala eh. Alam mo, mas mabuti pa yung matulog na lang tayo. Pagbabara sa akin ni ate, saka siya tumalikod sa pagkakahiga. Hanggang sa sumapit na ang araw na pinakahihintay ko, Papa Dudut. Abala ko naglilinis ng halamanan sa tabi ng TLE class namin. Nang lapitan ako ng isang lalaki. Medyo jahe nga kasi sa dinami-dami ng pagkakataong pagkakaharap kami, doon sa oras pa nangarag ako. Tuloy ay hindi ko alam sa kung paanong paraan ko siya haharapin, Papa Dudut. Si Ace. Pasensya ka na ha, naabala pa ata kita. Makikiupo lang sana ako pansamantala. Nilakad ko kasi mula sa parkingan hanggang sa room namin eh. Ang sabi niya sabay upo sa bench sa tapat ng halamanan na nililinisan ko. Okay lang yun. Patapos na rin lang naman ako eh. Medyo nanginginig pa ako noon dahil nakatitig na naman siya sa akin. Mukhang pagod na pagod ka. Want some water? Eto. Aniya sabay alok sa akin ng isang bottled water na tila na inuman na niya. Okay lang din naman sa akin yon, Papa Dudut. Maganda nga yun eh. Para kapag uminom ako doon eh, para ko na rin siyang nahalikan. Ace nga pala. Sabi niya sabay abot sa akin ang palad niya. Oo, alam ko. Odessa nga pala. Pasensya na ha, hindi kita ma-shake hands sa ngayon. Madumi kasi ang kamay ko. Alam mo na ang pangalan ko? Ikaw ha? Kinakabahan ako noon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung anong pwede kong idahilan sa kanya. Mabuti na lamang at naalala ko yung kotse niya kung saan ay nakadikit yung pangalan niya. Eto naman. Di ba nga may nakadikit na sticker sa likod ng kotse mo? Agad ko nang nagets ang pangalan mong yun. Pagdadahilan ko na tinatawanan niya kaya lalo akong kinabahan. So stalker pala kita ngayon. Hindi. Kasi ganito yun. Madalas ka kasing magpark sa tapat ng kantin eh. Doon sa tambayan namin. Kaya lagi kitang nakikita. Paliwanag ko pero nakangiti pa rin siya sa akin. Alam mo, ang cute mo. Relax ka lang. Namumula ka na oh. Daig mo pa kasi yung na-interrogate sa itsura mo. Eto, gamitin mo muna tong panyo ko. You look tense. Bahagya akong nahiya nang mapansin kong halos maligo na nga ako sa sarili kong pawis. Parang naaalala nga kita. Hindi mo ata kasama yung boyfriend mo. Boyfriend? Sinong boyfriend? Yung minsan ko nakitang kasama mo? Si Rafael. Nako, kaibigan ko lang yun. Oh, talaga?
Bakit parang iba yung binibida niya sa room namin kahapon? Kahapon? Tanong ko habang pilit kong inaalala kung saan ko huling nakasama si Rafael. Yun rin yung araw na nahuli ako ni Rafael na nakatitig kay Ace. Parang narinig ko lang kasi na binibida niyang girlfriend ka niya. Malakas ang kutob kong ikaw yung pinag-uusapan nilang babae. Sa mga sinabi ni Ace ay bahagya akong nainis kay Rafael kung bakit kailangan niyang ipangalanda kang magkasintahan kami. Para kasing plinano niyang iparinig kay Ace ang lahat. Ganon pa man papadudot ay damang-dama ko pa rin yung kilig nang abutin ko ang panyong inabot sa akin ni Ace. Nang nakaalis na siya ay saka pa lang ako nagkaroon ng pagkakataon na amuyin ang panyong binigay niya. Para ba akong lumulutang sa kinakatayuan ko papadudot nang malanghap ko ang amoy ng pabangong kumapit sa kanyang panyo. Kasalukuyan akong nangongopya ng notes ko sa kantina nang makatanggap ako ng text mula kay Rafael. Nasaan ka na? Sabay na tayo sa pag-uwi. Wala na kasi kaming pasok eh. Dahil sa nagmamadali ako sa ginagawa ko ay hindi ko na lang siya nireplyan. Muling nabuhay yung inis ko sa aking dibdib. Naalala ko na naman kasi ang tungkol sa kwento ni Ace na pinapalabas ni Rafael na boyfriend ko siya. Hanggang sa muling tumunog ang cellphone ko. Uy, reply naman dyan. Sasabay ka ba sa akin sa pag-uwi? Libre kita ng ice cream sa mall bago tayo umuwi. Re-replyan ko na sana siya noon na mauna na. Yun nga lang ay hindi nag-send ang text ko. Uy Desa, bilisan mo naman. Hindi ka pa patapos dyan sa notes ko? Kailangan ko na kasing umuwi eh. Biglang salita sa akin ang kaklase kong may-ari ng kinokopya kong notes kaya hindi na ako nakapag-reply pa. Ilang sandali pa'y nag-ring ang cellphone ko dahilan para mairita ako papadudot. Ano ba? Bakit ba ang kulit mo? Mauna ka na, may tinatapos ako. Hindi ko na napigilan ang sarili kong magtaas ng boses. Huy! Sinong kaaway mo? Si Ate Melet to. May pasok ka pa ba? Pauwi na kasi ako ngayon, baka gusto mong sumabay. Nanibago ako noon kay Ate Melet, papadudot dahil lagi naman silang magkasabay umuwi ng boyfriend niya. Bakit si Kuya Louie ate? Hindi ba't kayo ang magkasabay lagi sa pag-uwi? May practice pa raw sila ng sayaw sa gym. Ano? Sasabay ka ba? Mauna ka na lang ate. May kailangan pa kasi akong tapusin eh. Okay, sige bye. Ingat ka sa pag-uwi mamaya. Makalipas ang ilang minuto ay natapos ko na rin ang ginagawa ko. Medyo dumidilim na rin ang kalangitan kaya agad ko nang inayos ang mga gamit ko nang makauwi na sana. Pagkalabas ko ng kantina ay aksidente kong nakabangga ang isang lalaki. Ano ba yan? Tumingin kasi sa dinadaanan kuya. Pagsusungit ko dahil nagmamadali talaga ako papadudot. Sungit naman. Sorry na po. Bahagya akong nahiya nang matanaw ko kung sino siya. Walang iba kundi si Ace. Ay sorry. Nagmamadali na kasi ako baka abutan ako ng ulan sa daanan. Nakangiting paliwanag ko. Ganon ba? What if sumabay ka na sa akin? Pauwi na rin naman ako Bibili lang ako ng tubig sa loob. Wait lang ha. Hindi na ako nakatanggi pa papadudot sa bilis niyang magsalita. At dahil sa nahiya na rin akong tanggihan siya ay hinintay ko na lamang siya. Para akong naturoka ng anesthesia nang nasa loob na kami ng kotse niya. Hindi ko kasi alam kung anong ikikilos kasi nahihiya talaga ako. Pabalabas na kami ng gate ng eskwelahan nang matanaw ko si Kuya Louie na may akbay na ibang babae. Mukhang masaya silang dalawang nagkwekwentuhan sa kanilang paglalakad. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga oras na yon. Hindi ako pwedeng magkamali sa mga nakita ko papadudot.
Ang kaharutan ng babae sa harap namin ay boyfriend ng ate ko. Mabuti na lamang at hindi niya ako natatanaw sa loob ng sasakyan dahil sa tinted ang salamin namin. Sa kabila ng pagkagulat ko ay nanatili pa rin akong kalma sa paningin ni Ace. "Alam mo, gusto kita," ang sabi ni Ace dahilan para manlaki ang mata ko sa pagkakabigla. Gusto kitang makilala. Kasi compared sa mga babaeng nakilala ko dito parang iba ka. Don't get me wrong pero natuwa lang kasi ako sa personality mo. Parang ang bait mo lang kasi. Nung unang meet natin tapos all of a sudden biglang ang sungit mo kanina. Ala, sorry talaga kanina ha. Nagmamadali na kasi ako sa takot sa nanay ko. Basta, I wanna know you more. So pwede ba tayong maging magkaibigan, Desa? Hindi ako kaagad nakasagot sa sinabi niyang yon, Papa Dudut. Pero sa loob-loob ko'y halos mamatay na ako sa kakiligan. Oo naman, pero wala bang magagalit kung sakali? Yung GF mo. Wala no, for your information, wala akong GF. Nakangiting tugon niya dahilan para kiligin naman ako. Papalapit na kami sa kantong bababaan ko nang muli kong maalala si Ate Melet. Panigurado kasing wala siyang ideya sa kalokohang ginagawa sa kanya ni Kuya Louie. Pero ang inaalala ko, Papa Dudut, ay kung sa paanong paraan ko sasabihin sa kanyang mga nakita ko. Sigurado ka bang dito na lang kita ibababa? Ang tanong ni Ace pagkahinto niya ng kotse sa kanto. Oo, baka kasi makita ako ni nanay mas lalo pa akong malagot. Salamat nga pala ha. Nakangiting tugon ko sa kanya. Sa paglalakad ko pa uwi sa amin, Papa Dudut, ay gano'n na lamang ang gulat ko nang may magsalitang lalaki sa likuran ko. Kaya pala ha, kaya ba hindi mo ako sinasagot sa mga text ko dahil magkasama na kayo ng dream boy mo? Ang sabi ni Rafael na parang umaastang boyfriend ko. Susubukan ko pa lamang sana na magpaliwanag, kaso'y naunahan na naman niya akong magsalita. Ganon ka na ba ka-easy to get sa Ace na yon, Desa? At pati ako na kaibigan mo ay binabaliwala mo na? Hindi ko matanggap ang sinabi niyang yon, Papa Dudut. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko na sampalin siya. Baka gusto mo magdahan-dahan sa mga salitang binibitawan mo? Sorry, Desa. Hindi ko sinasadya yung mga nasabi ko. Ayaw ko lang namang na makita kang masaktan ng Ace na yun Bilang kaibigan mo, gusto lang kita na protektahan. Kaibigan? Di sana, yan din yung sinasabi mo sa iba kapag nakatalikod ako. Na magkaibigan lang tayo. Hindi yung kung ano-ano yung mga sinasabi mo. Napayo ko na lamang siya sa mga nasabi ko. Alam kong nakuha na niya ang tinutumbok ko. Magkaibigan lang tayo, Rafael. Sana, itigil mo na yung pagkakalat mo sa school na magkasintahan tayo. Kasi, sa totoo lang ay hindi nakatulong yung ginawa mo. Mas lalo mo lang ako pinapahamak lalo na kay nanay. Bulyaw ko sa kanya saka nagpatuloy sa paglalakad pa uwi. Hindi ko na rin maiwasan ang maluha sa inis, Papa Dudut. Hindi ko rin kasi sukat akalaing magagawa niya akong sabihan ng easy to get sa kabila ng pagkakaibigan namin. Tuloy ay nawala na sa isipan ko ang kausapin si Ate Melet tungkol sa mga nakita ko. Ilang tawag din mula kay Rafael ang kinansel ko at maging ang mga text messages niya ay sinasadya kong hindi na basahin. Hi there, si Ace to. Nakauwi ka na ba? Don't forget your dinner ha? Ang text na yon ni Ace ang siyang nagbalik ng ngiti sa aking mga labi, Papa Dudut.
At doon na nga nagsimula ang kulitan namin. Dahil kay Ace ay muling gumanda ang mood ko. Madalas ko na rin siyang makasama sa school at nakakataba lang kasi ng puso kung paano siyang magmalasakit sa akin. Nakakailang lang kasi kapag magkasama kami ay pinagtitinginan kami ng ilang kababaihan sa eskwelahan. Pero ang inaalala ko noon ay baka makita na kami ni Ate Melet at baka kasi kung ano ang isipin niya, Papa Dudut. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kinakatakutan ko. Kasalukuyan kami kumakain ng lomi ni A sa kantina nang makatanggap ako ng tawag mula kay ate. Uy Odessa, tama ba yung naririnig ko? Nililigawan ka daw ng heartthrob at transferee? Ha? Hindi te. Magkaibigan lang kami. Saan mo naman narinig yung balitang yan? Bakit parang ilap kayo sa isa't isa ni Rafael Aber? Wala naman. May tampo lang kasi ako sa kanya ngayon eh. Nako Desa ha. Binabalaan na kita. Kapag nalaman niya ni nanay ha? Bakit ate? Kung sakali ba ibubuko mo ko kay nanay? Saglit siyang natahimik sa naging tanong ko. Hindi naman sa ganon. Ang sakin lang mag-ingat ka. Marahil ay bigla niyang na-realize ang mga ginagawa kong tulong sa kanila ni Kuya Louie. Pero inaamin ko Papa Dudut. Mula nang makita ko si Kuya Louie na may kasamang ibang babae ay na-turn off na ako sa kanya. Kaya sa tuwing nakikita ko silang magkasama ni Ate Melet ay hindi ko na magawang maging masaya para sa kanila. Gustong gusto ko na rin sabihin sa ate ko ang tungkol sa mga nakita kong kalokohan ni Kuya Louie. Pero hirap akong gawin yon Papa Dudut lalo na't nakikita ko kung gaano niya kamahal ang boyfriend niya. Napaplastikan na rin ako sa mga kaswitang ipinapakita ni Kuya Louie sa ate ko. Dahil siguro sa alam ko sa sarili kong isa siyang manloloko. Habang tumatagal, Papa Dudut ay palalim ng palalim ang ugnayan namin ni Ace. Mas madalas ko na rin siyang kasama dahil sa may tampo rin ako kay Rafael. May mga pagkakataon din na nahuhuli ko siyang nakatitig sa amin ni Ace mula sa kalayuan. Kapag ganoon ay nagpapatay mali siya na lamang ako. Isa sa kinakatuwa kong ugali ni Ace ay sa tuwing binabaon niya sa school ang gitara niya. Naging pastime na kasi namin ang magkantahan sa park sa tuwing magtatapat ang vacant time namin. Nakadagdag puntos din sa kanya yon dahil parehong-pareho sila ng tatay ko. Ang hindi ko makakalimutan Papa Dudut ay noong kantahin sa akin ni Ace ang awiting Closer You and I. Para akong natutunaw sa kinakaupuan ko sa sobrang kilig sa tuwing tinititigan niya ako habang kumakanta. Kasalukuyan na ako nag-aayos ng higaan namin ni Ate Melet nang muli niya akong tinanong tungkol sa tunay na relasyon namin ni Ace. Hindi pa rin siya naniniwala ng sabihan kong magkaibigan lang kami. Bukod kasi kay Rafael, ilap ka na rin sa amin ng Kuya Louie mo. Nagsimula lang ang lahat ng yan nang maging close kayo ng Ace na yun eh. Nang mabanggit na ni ate ang pangalang Louie, ay noong ko na rin naalalang mag-open sa kanya ng tungkol sa mga nakita ko. Ang totoo niyan ate may kailangan kang malaman tungkol kay Kuya Louie. Paninimula ko. Ano yun? Ang sabi niya habang may ka-text sa kanyang cellphone. Si Kuya Louie kasi nakita ko nung isang araw. May kasamang ibang babae? Ano? Sinusubukan mo ba kaming siraan, Desa? Inutusan ka ba ni nanay para mag-imbento ng kung ano-ano?
Hindi ate. Nakita ko talaga siya nung isang araw. Nung sinabi mo may practice sila sa gym. Ang sabihin mo naiinggit ka sa amin. Kaya gusto mo lang kaming siraan. Akala ko pa naman mapagkakatiwalaan kita. Galit na sabi niya sa kapadabog na lumabas ng kwarto. Hindi ko akalaing sa kabila ng pagmamalasakit ko ay hindi pala ako paniniwalaan ni ate. Bakit nga naman niya ako paniniwalaan mahal na mahal nga niya si Kuya Louie. Ilang araw din kaming hindi nag-imika ni ate mula noong sabihin ko ang tungkol sa mga nakita ko. Batid kong may sama pa siya ng loob sa akin. Bumalik din siya sa kanyang ugali na palautos, papadudot, bagay na kinaiinisan ko. Hanggang sa dumating ang isang araw na kinakatakutan niya. Kauuwi ko lang kasi ng bahay nang salubungin ako ni nanay. Akala ko ba wala na ang ate mo at ang Louie na yan? Bakit mo nagawang ilihim sa akin ang tungkol sa kanila? Dire-diretsyong tanong sa akin ni nanay. Wala naman po talaga akong nakikita sa school eh. Nay, maniwala po kayo. Sinungalin? Huwag mo na siyang pagtakpan pa, Desa. Nakita mismo ng dalawang mata ko na magkausap sila kanina. Humanda sa akin mamaya ang ate mong yan. Susubukan ko pa sanang teksan si ate nang sa ganon ay makapaghanda siya ng idadahilan, ngunit agad din akong binara ni nanay. Oh, ano yan? Teteksan mo siya na alam ko na ang lihim yung dalawa? Ay hindi, nay. Magte-text lang sana ako sa kanya na umuwi ng maaga para magkausap po kayo. Pagdadahilan ko. At ilang minuto nga papadudot ay dumating na rin si ate. Maging siya ay nagulat nang salubungin siya ni nanay na sobrang galit. Ganon na lamang ang sama ng titig sa akin ni ate habang sinesermo na ni nanay. Huwag kayong mag-alala, nay. Kinalasan ko na siya. Kinalasan ko na ho ang manlulokong yon. Maluhaluhang sagot niya kay nanay. Naniniwala ka na sa akin, ate? Nang lalapitan ko siya ay agad na siyang naglakad papunta sa silid namin. Hindi na rin nakaimik pa si nanay nang sabihin ni ate na kinalasan na niya si Kuya Louie. Tuloy ay hindi ko alam kung sa paanong paraan ko kakausapin si ate. Magagabi na nang marinig kong kinakausap siya ni nanay sa kwarto. Anak naman, sana gamitin mo din ang isipan mo. Matatanggap ko sana ang pakikipag-boyfriend mo kung pinipili mo ang lalaking sinasagot mo. Sayang lang ang ganda mo sa mga ganong klase ng lalaki. Dapat doon ka sa tulad mo ring may ibubuga. Sa itsura pa lang at dapat may kaya. Sa ganoong paraan, kampante na akong hindi ka magugutom kapag kayong nagkatuluyan. Mahinahon na sabi ni nanay sa tulalang si Ate Milet. Ilang araw ding malungkot si ate, papadudot. Mangilan-ngilang nakakausap at madalas natulala sa kawalan. Ate, galit ka pa rin ba sa akin? Kabadong tanong ko kay ate nang madatnang ko siya sa kwarto. Masaya ka na? Patanong na tugon niya. Batid ko ang biglang paneneryoso ng kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin dyan, ate? Hindi ka nagtagumpay na siraan kami ni Louie. Kaya sinumbong mo na lang ako kay nanay? Tama ba ako? Alam mo, Odessa, minsan hindi na kita maintindihan. Huwag mo naman sana akong pagbintangan ng kung ano-ano, ate. Nagmamalasakit lang naman ako sa iyo eh. Kaya sinabi ko sa iyo yung tungkol sa kalokohan ng boyfriend mo. Ang sabihin mo naiinggit ka lang. Noon ka pa may inggit sa akin, di ba? Kaya pati kami ni Louie sinusubukan mong siraan.
Pwes nagtagumpay ka na, Desa. Iniwalayan ko na siya, kaya sana napasaya na kita. Ganun ba ang tingin mo sa akin, ate? Oo. Matagal na akong naiinggit sa'yo pagdating sa atensyon ni nanay. Dahil puro na lang ikaw at ikaw ang naaalala niya. Na para bang ikaw na lang ang anak niya. Pero hindi ako tulad ng iniisip mo, ate. Hindi ko magagawang gumawa ng kwento para lang masaktan ka. Sinuportahan ko pa nga kayo, di ba? Etong pag-o-open ko sa'yo ng kalokohan ni Kuya Louie, ate. Hindi ko ginagawa ito para pasakitan ka. Ginagawa ko ito para malaman mo ang katotohanan. At para hindi na magtagal pa ang panloloko niya sa'yo. Dahil ayaw ko nasasaktan ka. Lalo na kapag huli na ang lahat. Maluhaluhang tugon ko kay ate, saka ko siya iniwan na mag-isa. Ang sakit-sakit lang kasi, Papa Dudut, na sa kabila ng pagmamalasakit ko sa ate ko ay ako pa ang lumabas na masama. Hindi ko na rin maiwasan ang magdamdam, lalo na noong mabanggit niyang matagal na akong naiinggit sa kanya. Nakadagdag pa sa lungkot ko na nadarama ang text na natanggap ko mula kay Rafael. Sorry na sa mga nasabi ko noon, Odessa. Pero sana lang ay magkaayos na tayo bago ang alis ko. Sasama na kasi ako kay Mama sa Kabanatuan. Baka doon na rin ako magpatuloy ng pag-aaral. Kahit malayo ako sa'yo, pagkakatandaan mo na walang magbabago sa akin. Text o tawagan mo lang sana ako kung kailangan mo ng makakausap. Paalam, Desa. Mami-miss kita. Gustuhin ko man siyang pigilan sa kanyang pag-alis, Papa Dudut, ay alam ko namang wala na akong magagawa pa. Kaya hinayaan ko na lang siya. Maging kay Ace, Papa Dudut, ay hindi na naikubli ang pinagdadaanan ko sa buhay. Naluluha pa rin ako sa pagkukwento sa kanya ng naging sagutan namin ni ate. Okay lang yan. Lilipas din yan, Desa. Bigyan nyo lang muna ng panahon ang isa't isa na mag-isip. Magiging maayos din ang lahat sa pagitan ninyo. Trust me. Salamat ha, kasi hindi ka nagsasawang makinig sa akin. Ano ka ba naman? Wala yun. Ay nga pala, palagi ko itong nakakalimutang sabihin sa'yo. Pwede ba kitang pasyalan minsan sa bahay ninyo? Hindi ko napagandaan ang sumunod niyang tanong sa akin, Papa Dudut. Gusto ko yung ideyang papasyalan niya ako sa bahay, pero ayaw ko namang mapasama kay nanay kapag nagkataon. Ha? Hindi ganun kadali . Alam mo naman ang sitwasyon ko kay nanay, hindi ba? Mamamasya lang naman, hindi ba? At saka wala naman tayong ginagawang masama. Di kapag tinanong niya, sasabihin ko na magkaibigan lang tayo kahit na hindi. Joke. Ang sabi niya dahilan para muli akong matawa sa kilig. Saka na lang siguro. Gusto mo bang mapagalitan ako sa harap mo? Diyahe yon, kaya wag na please. Ang tanging sagot ko na tinugunan na lamang niya ng pagkibit balikat. Ang buong akala ko, Papa Dudut, ay pakikinggan ako ni A sa pakiusap ko. Kasalukuyan ako naghihimay ng gulay ng panghapunan nang bigla akong tawagin ni nanay sa sala. Odessa, halika nga dito. Nang tunguhin ko si nanay ay laking gulat ko nang makita ko nakatayo na si A sa harap niya sa may pintuan. Kilala mo ba siya? Kaibigan mo daw. Seryoso ang tinig ni nanay kaya bahagyang bumilis ang pintig ng puso ko. Opo, Nay. Si Ace po, kaibigan ko po. Pagkatapos noon ay agad nang nagmano si nanay kay Ace sabay abot ng isang kahon ng cake. Habang nagkwekwentuhan kami ni Ace ay batid kong tinatawanan niya ang itsura kong kinakabahan.
Relax ka lang. Mukhang okay naman sa akin ang airmat mo eh. Matapos siyang hainan ni Bunso ng merienda ay agad na sumunod si nanay. Muli na namang bumilis ang pintig ng puso ko nang maupo siya sa harap namin. Ilang sandali pa'y ini-interview na siya ni nanay. Batid ko sa impresyon ng mukha ni nanay na nagigiliw siya sa mga naisasagot sa kanya ni Ace. Ilang sandali pa'y lumabas si ate mula sa aming silid upang tunguhin ang kusina at kapansin-pansin kay Ace ang pagkagulat nang makita niya si ate na tila ba nagagandahan siya rito. Nang makita ni nanay ang pagsunod tanaw ni Ace kay ate ay muli siyang nagsalita. Yan naman si Milet, ang ate ni Odessa. Ang ganda niya, di ba? Ilang beauty pageant na ang sinalihan niya at puro panalo. Sa naging kwento ni nanay patungkol kay ate, bahagya akong nanliit sa kinakaupuan ko. Ang isa pang kinakainisan ko ay kay ate Melet na umikot ang kwento ni nanay. Kung hindi ako nagkakamali, para bang nirereto nito si ate Melet kay Ace. Magkasing ganda lang pala sila ni Odessa. Morena si Odessa habang mistisa naman ang ate niya. Pagsisingit sa akin ni Ace. Pero wag ka ha. Mula pagkabata pa lang niyang si Melet alagang-alaga na ang kutis niyan. Marami nga nagkakagusto sa kanya kasi walang pumapasa sa akin. Pero kung sakaling liligawan mo siya masasabi kong pasado ka kagad sa akin, iho. Ang sabi ni nanay habang halakhak ng malakas. Tama nga ang kutob ko, Papa Dudut. Pasimpleng nirereto ni nanay si Ace sa ate ko at hindi ko gusto yon. Milet, tawagin mo ang ate mo dito nang maipakilala ko kay Ace. Pwede mo na sigurong ituloy ang ginagawa mo sa kusina. Sa naging utos ni nanay ay hindi ko na maiwasan ang mairita. Pagkakaalam ko po na bisita ko po si Ace. Hindi naman po tamang basta ko na lang siyang iwanan, di ba? Hay nako. Ipaubaya mo na lang siya kay ate Melet mo. Hala sige, pumunta ka na ron at tawagin mo ang ate mo. Isa pa sa kinaiinis ko ay para bang walang ginawa si Ace para kontrahen si nanay. Parang gusto niya yung ideya na binubugaw na sa kanya ng nanay ko ang ate ko. Gagalaw ka ba o hihintayin mo bang magalit ako? Muling sabi ni nanay habang hindi pa rin niya inaalis ang ngiti sa kanyang labi. Labag man sa loob ko, Papa Dudut, ay sinunod ko na lamang ang utos ni nanay. Maging si ate ay nagtataka nang ipatawag siya sa akin ni nanay. Natigilan din siya noong makita niya si Ace na kausap ni nanay. OMG, Desa! Anong ginagawa niya rito? Teka. Okay naman bang itsura ko? Sandali lang at magpupulbo ko ha. Sa nakita kong reaksyon ni ate, Papa Dudut, ay lalong sumidhi ang galit sa dibdib ko. Nagsiselos na ata ako at hindi ko maiwasang maluha habang tinatanaw ko mula sa kusina kung paano magkapalagayan ng loob sina ate at si Ace. Sa nakikita ko ay hindi ko maiwasang magtanim muli ng samaan ng loob kay nanay. Bakit parang wala siyang pakialam sa nararamdaman ko? Bakit parang okay lang sa kanyang nasasaktan ako? Sa amin na rin naghapunan si Ace ng gabing yon. Hindi ko maiwasang mainis habang kaharap ko si Ace na katabi ang ate ko. Parang gusto kong magwala ng oras na yon, Papa Dudut. Parang gusto kong ihagi sa harap nila ang lahat ng nakahain sa mesa. At dahil sa hindi ko na makayanan ng sakit ay binilisan ko na lamang ang kain saka ako kaagad na tumungo sa kwarto. Hindi ko na napigilan ang pag-iyak sa sakit ng nararamdaman ko, Papa Dudut. Tanging ang 4 na sulok lang ng silid ko ang saksi sa paghihirap ng damdamin ko ng mga oras na yon. Kinabukasan ay sinadya ko talagang huwag munang magawi sa kantina.
Panigurado kasing andun si Ace at hanggat maaari kasi ay ayaw ko muna siyang makita, Papa Dudut. Lumipas ang buong maghapon na wala man lang ako natanggap na text o tawag mula kay Ace. Tila tuluyan na ngang naagaw ni Ate Milet ang atensyon niya, kaya ako, itsapuera na. Hindi ko rin maiwasang mainis tuwing nakikita ko si ate na nakangiti habang ka-text o katawagan siya. Feeling ko kasi, Papa Dudut, ay si Ace ang nagbibigay ngiti sa kanya. Hanggang isang araw, holiday yon at walang pasok, pero ni anino ni ate ay hindi ko mahagilap sa loob ng bahay. Lumabas ang ate mo. Niyaya daw siya ni Ace na kumain sa labas. Tugon ni nanay sa akin habang abala sa panonood ng TV. Pinayagan niyo, Nay? At bakit naman hindi, aber? Kilala ko naman niyang si Ace at sigurado naman ako na siya ang gagasto sa date nila ng ate mo. Sa sinabi ni nanay ay kumpirmado ngang gusto niya si Ace para kay ate. Nang gabing yun ay wala akong inabangan kundi ang pag-uwi ni ate hanggang sa marinig ko na si tatay na tila hinahanap si ate. Anong oras na? Bakit wala pa yung panganay mo? Tanong nito kay nanay. Bukas na raw siya makakauwi. Obvious naman, di ba, hindi maganda yung panahon. At saka huwag kang mag-alala dahil si Ace naman ang kasama niya kaya safe ang anak mo. Sa narinig kong tugon ni nanay ay hindi ko naman maiwasang maluha sa sobrang inis, Papa Dudut. Bakit ganon? Bakit lagi na lang ako nagpapaubaya para sa kaligayahan ng ate ko? Bakit lagi na lang kaligayahan ko ang naisasakripisyo? Masuportahan lang ang kung ano ang makapagpapasaya kay ate. Saglit pa ako natigilan nang matunugan ko ang pagpasok ni tatay sa kwarto upang silipin ako. Nagpanggap na lamang akong tulog upang hindi na niya ako malapitan, Papa Dudut. Kapag nagkataon kasi ay makikita niya mga luha sa aking mga mata, bagay na iniiwasan ko. Mula noon ay sinabi ko na sa sarili ko na iiwasan ko talaga si Ace. Ilang beses din kaming kamuntikang magkasalubong at magpang-abot sa school, pero bago pa man niya ako mapansin ay nagkukusa na akong umiwas. Umabot nga ng ilang linggo ang pag-iwas ko kay Ace. May ilan sa mga kaklase ko ang nagsasabing hinahanap daw niya ako pero hindi ko na lang pinapansin. Tama na rin yung ako na lang ang lumayo bago pa niya ako tuluyang masaktan. Kasalukuyan akong nagre-review noon sa isang bakanting classroom nang makatanggap ako ng text mula kay Kuya Louie. Desa, pwede ba kitang makausap? Sana matulungan mo naman kami ng ate mo. At dahil sa hindi na ako interesado sa mga sinasabi niya, ay agad ko namang dinilit ang text niya. Asa ka pang babalikan ka ng ate ko may bago na siyang kinakabaliwan ngayon. Bulong ko sa aking sarili bilang tugon sa text ni Kuya Louie. Makalipas ang ilang sandali ay text naman mula sa unknown number ang natanggap ko. Hi Desa, kumusta ka na? Iniiwasan mo ba ako? Bakit napakailap mo ata sa akin ngayon? Namimiss na kita. Ace. Isa ka pa. Pwede ba tantanan niyo na lang ako? Hindi kayo nakakatulong Magsama kayo. Wala akong pakialam. Muling bulong ko sa aking sarili. Inaamin ko, Papa Dudut. Mula noong mabasa ko ang text na yon ni Ace ay nagulo na ang konsentrasyon ko sa pagre-review. Pagkalabas ko ng classroom ay sakto naman papasok si Ace. Tessa, kumusta ka na? Natanggap mo ba yung text ko? Iniiwasan mo ba ako? Dahil eto ang nararapat. Tumabi ka nga sa dinaraanan ko. Nagsusungit ka na naman Kalma lang.
Galit ka ba sa akin? Dahil ba ito sa ate mo? Sa naging tanong niya ay muling nabuhay ang inis sa aking dibdib. Pwede ba? Tigilan mo na ako. Hindi ka pa ba masaya na close na kayo ngayon ng ate ko? Sa kanya ka na lang mag-focus, pwede ba? Tama naman si nanay eh. Mas bagay kayo. O ano? Kumusta naman ang magdamag ninyong magkasama? Ano? Ano pa bang susunod kong maririnig, Ace? Na ikakasal na kayo? Pwede ba tantanan mo na ako, Ace? Sobra na ako nasasaktan eh. Teka. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Wait, Desa. Hayaan mo ko magpaliwanag. Pakiusap niya na binabaliwala ko na lamang papadudot. Tuluyang ko na siyang tinalikuran habang sinusubukan kong pigilan ang pagluha ko. Hindi pa man ako nahihimasmasan ay sunod kong nadatnaan si nanay at ate Milet na nagsasagutan sa bahay. Buntis ka? Ano ba naman yan, Milet? Wala yan sa usapan natin, hindi ba? Parang bumagsak ang mundo ko sa mga narinig kong sinabi ni Nanay Papadudut. Patawarin niyo ako, Nay. Pero ano pa bang magagawa ko? Andito na to eh. Hala, gumaya ka na at puntahan natin ngayon yung Ace na yan. Saglit na natahimik si ate sa sumunod na utos ni nanay. Ako naman ay dumiretso na lamang sa silid namin dahil hindi ko ata kakayanin ang nasasaksihan ko. Nay, sorry pero hindi po si Ace ang ama nitong dinadala ko. Patawarin niyo po ako, Nay. Hagulhol na tugon ni ate dahilan para matigilan ako, Papadudut. Maging si nanay ay halos mabaliw sa galit sa naging revelasyon ni ate. Kung hindi si Ace, sino yung ama niyang batang yan? Sumagot ka. Si Louie po, Nay. Si Louie po. Nagkabalikan na po kami. Siya pa rin ang minamahal ko, Nay. Walang hiya ka? Ang tanga-tanga mo talaga. Akala ko ba nagkasundo na tayo? Inakala ko pa naman na si Ace ang makakatuluyan mo. Pasigaw na sabi ni nanay habang sinasabunutan si ate. Sa pag-aalala kung baka mapano ang dinadala ni ate ay agad akong umawat kay nanay. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib sa mga narinig ko, Papadudut. Doon na rin inamin sa amin ni nanay na ginagamit lang pala niya ang pangalan ni Ace para payagan siya na lumabas. Dahil ang katotohanan, Papadudot, ay sila ni Kuya Louie ang tunay na magkasama. Alam niya kasi dati pa na kapag binabanggit niya ang pangalan na Kuya Louie ay hindi siya papayagan na lumabas. Kinagabihan noon ay tinawagan ko kaagad ang unknown number na ginamit ni Ace sa pagdetext sa akin. Oh, napatawag ka. May atraso naman ba ako sa'yo? Kanina lang halos ayaw mo kong kausapin? Patampong tugon naman ni Ace. Hindi na ako galit. Sorry na nga pala sa mga nagawa ko, ha. Alam ko na ang katotohanan ngayon. Patawarin mo ko kung agad kitang hinusgahan. At least ngayon alam ko na ang katotohanan. Yung totoong pangyayari sa pagitan ninyo ng ate ko. Ano ba kasi yung tungkol sa magdamag na sinasabi mo kanina? Hindi kasi talaga kita maintindihan Talagang hindi mo ko maintindihan dahil hindi ka naman pala talaga involved Noon ko na nga ikinuwento sa kanyang lahat, Papadudot, ang tungkol sa kutob kong magka-text at tawagan sila ni ate. Maging ang hindi pagpapaalam ni ate gamit ang pangalan niya hanggang sa umagahin siya, pero sa kabila noon ay naipaintindi ko rin sa kanya kung bakit nagawa ni ate ang mga bagay na yon. Dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Kuya Louie.
paano magka-text kami ng ate mo nawalan nga ako ng phone kaya ibang number yung gamit ko ngayon. Kasi nakabili na ako ng bago. Hindi ko kasi matiis na hindi ka nakaka-text at nakakakulitan sa phone. Maamong sabi ni Ace, kaya gano'n na lang lumambot ang puso ko sa kanya. Nagulat din ako nang mamanhikan sa bahay ang pamilya ni Kuya Louie. Kasama kasi nila yung babaeng inakala kong third party niya, si Jane, kapatid niya Papa Dudut. Maayos naman ang pakikitungo ni nanay at tatay sa future in-laws ni ate. Pero batid pa rin sa mukha ni nanay ang pagkadismaya. Kaya pala nag-text sa akin si Kuya Louie Papa Dudut para humingi ng tulong sa pagbubuntis ni ate. At kung sa paanong paraan nila sasabihin kina nanay at tatay. Kami naman ni Ace ay nagbalik na sa dati Papa Dudut. Ay mali, dahil higit pa sa dating samahan ang merong kami sa ngayon. 3 years na kaming magkasintahan ni Ace Papa Dudut at kailan lang noong ayain niya ako ng kasal. Pumayag akong makasal sa kanya sa isang kondisyon. Hihintayin niya ang pagtatapos ko bago namin isakatuparan ang pag-iisang dibdib. Sa ngayon ay suportado rin niya ako sa pagsali-sali ko sa mga beauty pageant. Maging si nanay ay natutuwa na rin sa mga achievements ko at masaya din siya na ako nagpatuloy sa pangarap niya na sinimulan ni Ate Melet ko. Sa ngayon Papa Dudut ay masaya kami sa aming kasalukuyang pamumuhay. Open din si A sa bahay maging kay nanay. Habang si ate naman ay ibinukod na ni Kuya Louie ng tirahan bago siya sumampa ng barko bilang seaman. Maraming salamat Papa Dudut at sana ay mabigyan din ng daan upang mapakinggan ng sambayanan ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Sana ay nakapulutan ito ng inspirasyon ang kwento kong ito sa mga tagapakinig ninyo. Lubos na gumagalang ang inyong kapuso, Odessa. Ang Barangay Love Stories na inyong napakinggan ay sa direksyon ni Michelle Batan, sa pagsasalaysay at paglalapat ng tunog ng inyong si Papa Dudut. Ang ating theme song na alaala naman ay inawit ni Jimmy Horado. Ito po ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Love